Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Nag-almusal ulit. So, tinagana lang po na punta ko yung muli. At bago po tayo makinig sa salita ng Diyos, upang mayanta po aking mga puso sa pakinig, nawag po muna tayo ng magpapuli. Buksan po natin sa page 130. Page 130, 130, Count Your Blessings. Not for many blessings in it, one
Page number 145, give dates. Salamat po. Para po sa ating Bible developers, pinapakapagod po si Brother Po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kinagagala ko po muli na makita kayo sa ating Lord's Day sermon. Lumaka po tayo sa ating Bible verse sa nakarang linggo at ang dating linggo. Nakabisado po ba natin ating Bible verse sa nakarang linggo? Ang Roma 10:17. Kung nakabisado po natin ito, isip po natin sabay-sabay na 3, 2, 1. Roma chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa Panginoon at ang Panginoon ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma chapter 10 verse 17. Sa babo, 3, 2, 1. Roma chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa Panginoon at ang Panginoon ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma chapter 10 verse 17. Para naman po sa ating susunod na Bible verse ngayong linggo, nakabisado po ba natin ating Bible verse ngayong linggo? Ang Philippians chapter 2 verse 16. Kung nakabisado po natin ito, i-desay po natin ang sabay-sabay at bagahan. Philippians chapter 2 verse 16. Nakakaawa ka sa sinadaan ng buhay upang may pagpapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo na walang kabuluhan, ibang pagkalman ng walang kabuluhan. Philippians chapter 2 verse 16. Sa babo, 3, 2, 1. Philippians chapter 2 verse 16. Nakakaawa ka sa sinadaan ng buhay upang may pagpapuri ako sa salita ni Kristo na hindi ako tumakbo na walang kabuluhan, ibang pagkalman ng walang kabuluhan. Philippians chapter 2 verse 16. Para naman po sa ating susunod na Bible verse, buksan po natin ating mga Biblia. Ikinawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Ikinawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Nakita na po ba natin? Kung nakita na po natin, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan.
3, 2, 1. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verses 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nakapakailangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay ay tuwirang upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at sasasakang ang lubos sa lahat ng mga gawaang mabuti. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Sa pabot, 3, 2, 1. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nakapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasakay, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at sasasakang lubos sa lahat ng mga gawaang mabuti. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Kapagayala po sa inyo ang ating tagapangaral sa umagang ito, ang in-charge Pastor Paul Philip Life Provision, Council Church, Pastor Akoy. Bago po magsimula ngayon ng pagbati at panalangin, tinatawagan po mula ang Lapidar Church Life. Salamat po.
Close. Load sound check, check. Good morning. Good morning. Okay. Thank you. Kumusta po? Medyo matagal akong hindi nakapag-preach dito. No? When I assigned in Santa Magdalena, Sorsogon, wala akong preaching dito sa area ng Cavite. So, huling preaching ko dito ay under pa ni Pastor Bonnie. So, ilang taon na si Pastor GB? 3 years? 2 years? 2 years? Lapidaryo, no? Okay. So, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po na ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa dakila mong pangalan, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalakasang pisikal, at ito ay para ihanda ang aming espiritual na buhay. Sa oras na ito, maraming tao ang nasa kanilang kalalagayan upang bigyang kasiyahan ng laman. Subalit kami na pinili mo, bilang mga niligtas na Kristiyano, ay naririto sa iyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat, dumadalangin, at humihingi ng isang malaking pag-asa sa napakalaking pagsubok na nagaganap ngayon sa buong mundo, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Kami po ngayon ay naharap sa tinatawag na pagtitiis. Kaya amin pong idinadalangin ang bawat iglesia o bawat church ng grupo ng Life Word Mission na iyo pong patatagin ang lahat ng kapatiran sa lahat ng dako sa buong mundo, partikular sa bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan ng bawat tumatayong mangangaral upang maipahayag ito ng walang dagdag at walang bawas. Ang Lapidary Church ay nananalangin para sa bawat pamilya na pansamantalang naiwanan sa aming tahanan. Hayaan mo pong ikaw ang magpalakas sa kanila gaya ng pagpapalakas mo po sa amin. Upang sa darating na panahon, mga araw ng linggo, ay makasama namin ang aming mga mahal sa buhay na nagpupuri sa iyo, O dakilang Diyos. Napakaraming trahedya, gawa ng kalikasan. Sunod-sunod na pagkawasak ng iba't ibang bahagi ng nakatayo sa mundong ito dala ng kalikasan. Subalit nalalaman po namin ito sapagkat ito ay nakasulat sa banal na aklat na tanda ito ng malapit na muli mong pagbabalik. Hayaan mo po sa oras na ito, sa natitira naming buhay, ay bigyan ka namin ng kaluguran sa pamamagitan ng pagsamba na pag-aaral ng banal na aklat, pagpupuri sa panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga ligaw na kaluluwa. Tulungan mo po kaming lahat na magkaisa sa iisang espiritu. Hayaan mo po ang Lapidary Church ay bigyan mo ng kalakasan upang ibahagi ang salita ng Diyos dito po sa lugar na ito. Tulungan mo po ang pastor na naka-assign dito upang maipalaganap na mabuti ang banal at mabuting balita ng kaligtasan. Ingatan mo kami sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, magandang morning sa ating lahat. Pwede bang pakibati niyo po ang inyong kalapit o kapitbahay? Ang pagbati dapat may halong ngiti. Parang binati mo siya ng nakasimangot. Pwede bang batiin muli ang iyong brother and sister? Pakibati muli. So nagpapasalamat tayo at binati ka na niya ngayon. Ibig sabihin, magkakaroon na muli ng reconciliation sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Tama po ba? Atin pong pagsasalusaluhan ngayon sa Aklat ng Gawa. Buksan natin ang ating mga banal na aklat sa aklat o ang Biblia sa Aklat ng mga Gawa. Gawa, Kabanata 20, talatang 20 hanggang 27.
Mga Gawa, chapter 20, verse 20 hanggang verse 27. Ganito po ang nakasulat, babasahin ko po ito sa inyo, sundan ang inyong mga paningin. Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa bahay-bahay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking muka. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Dito sa Aklat ng Gawa, kung mapapansin niyo po, doon sa verse 21 ay may binanggit na nagpapatotoo. Sabi niya na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, yung living testimony ay walang pinipili kahit anumang lahi. Kaya binanggit yung Hudyo at Griego. Ibig sabihin dito, kasama ang mga Gentile at mga lahing Hudyo. Sa verse 23, sabi doon ay maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo. So, yung nagpapatotoo sa isang tunay na ligtas na Kristiyano ay hindi mismo siya, kung hindi yung Espiritu Santo. Ayon kay Apostol Pablo, dito sa verse 24, may binanggit naman na yung ministeryo na tinanggap ni Apostol Pablo ay upang magpatotoo saan? Sa mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Sa verse 27, sabi doon, hindi ko ipinagkait. So, sabi ni Pablo, hindi ko ipinagkait yung mabuting balita dahil iyon mismo ang kapasyahan ng Diyos. Ang Kabanata 20 ng Aklat ng Mga Gawa ay tumutukoy sa bahagi ng paglalakbay ni Apostol Pablo, patungo po kasi sa Jerusalem. At habang nangangaral siya doon sa mga matatanda o elder ng Efeso, ay binili na niya yung mga leader doon bago siya tumungo sa Efeso. Sabi niya ay malinis ang aking konsensya na wala akong pananagutan sa mga dugo ng tao dito dahil na ibahagi ko ang kabutihan at mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sa verse 27, sabi niya, hindi ko ipinagkait. Ang magpatotoo or nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo ay isang dakilang gawain ng isang tunay na ligtas na Kristiyano. Kaya po ang napili nating pamagat sa araw na ito, ang patotoo ng isang Kristiyano. Ulitin ko, kinuha natin yung mismong title na ito doon sa Aklat ng Mga Gawa. Ang title po natin ngayon ay ang patotoo ng isang Kristiyano na nagpapatotoo sa mabuting balita. Maaari pong may mga bagong naligtas na dumalo ngayon at ang iba naman ay mga leader na ng iglesia. Lagi po nating tatandaan, hindi intentional o personal na patamaan ng iyong puso ng nangangaral. Kung hindi isang mapagpalang umaga
na personal mong mababasa ang mga talatang nakasulat dito upang paalalahanan ang pagkakamali ng bawat isang Kristiyano. Walang perpektong tao. Kung gusto mong maging perpekto, hindi ka na po humihinga dahil nandoon ka na sa tinatawag na bayan, our citizenship in heaven, according to the book of Philippians. Kaya habang hindi dito tayo sa katawang ito, babagsak at babagsak tayo sa kasalanan. It's very hard to testify the Word of God, particular in our generation. Of course, the pandemic situation, para bang ang hirap lumapit sa tao, hindi po ba? Maaring nangangamba siya o nangangamba ka na mayroong virus na nakapaloob doon sa pagitan ng nag-uusap, di po ba? Ngunit sa biyaya ng Diyos, may paalala dito si Apostol Pablo. Sabi niya, ipinahayag ko ang salita ng Diyos sa kapanahunan man at hindi kapanahunan. Kaya kung babalikan natin yung Gawa chapter 20 verse 24, nandiyan pa ba kayo? Let us read together, 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hindi po ito tinutukoy para kay pastor lamang. Hindi ito tinutukoy para sa mga fathers group leader or mga area leader or cell group leader. Ito po ay tumutukoy sa bawat isang naligtas na kaluluwa na magpatotoo ng mabuting balita. Kaya't sinabi niya sa Pilipos 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya nung last Wednesday, nung mapakinggan natin ang ating senior pastor Johan Ri, sabi niya, kabisado niyo ba yung Roma na mabuhay man, mamatay man ay maglilingkod ako sa Panginoong Jesucristo. After we get the salvation, we have intimate relationship about our ministry. It's very important sa bawat isang Kristiyano na ligtas. Sabi kasi ni Pablo dito sa ating tinatalakay, napakahalaga na makapaglingkod ako ng may buhay na patotoo. Napakahalaga na yung buhay na patotoo. Ano ba yung buhay na patotoo? To be exact, after we got the salvation, ito po yung ating sanctification stage ngayon. Dahil dito, binabago ang bawat buhay ng isang Kristiyano, progressive. Ang kaligtasan ay hindi parang magic. Pag naligtas ka ngayon, ay totally ando doon yung changes ng isang Kristiyano. Hindi po. Kaya mayroong sanctification stage, nandoon tayo sa ikalawang bahagi ng kaligtasan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Na doon sa stage na yon, doon natin gaganapin o gagawin yung pagpapatotoo, hindi para sa ipagmalaki yung ating sarili, kung hindi ipagmalaki natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga taong pupunta na sa impyerno, subalit dahil sa kanyang habag at biyaya, patungo tayo doon sa kanyang kaharian bilang kapamilya ng Diyos. Napakahirap na magpatotoo po talaga sapagkat ang tinitingnan ng mga taong hindi ligtas ay yung mga saksing nakapaligid sa atin ay yung ugali ng isang Kristiyano. Kung natagpuan natin yung tunay na kaligtasan, ito naman ang tinitingnan ng sanlibutan. Hindi ba't laging kasabihan ng mga tao sa mundong ito, gumawa ka man daw po ng 10 hanggang 20 hanggang 30 tama sa iyong kapwa, once na nagkamali ka, nabuburan lahat yung kabutihang ginawa mo. Di po ba? Kaya ang sabi ng Biblia sa Hebreo chapter 12 verse 1, nakapaikot ang napakakapal na saksi. Tinitignan lang nito yung mga taong naligtas kung may changes ba sa kanilang buhay. Kaya sabi sa Hebreo chapter 12 verse 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at pagkakasalang madaling bumitag sa atin. Exactly, ang gawain ni Satanas ay bitagin o bihagin, lalong-lalo na yung mga taong naligtas. Bakit?
Ito yung tinatrabaho talaga ng kaaway. Mga leader ng iglesia, mga bagong ligtas na nagpapatuloy sa kanyang kaharian. Sapagkat darating ang panahon, kami na mga unang nangaral ay aalis na dito. I'm getting older. And someday, maybe hindi na effective or not efficient yung pangangaral because of sa edad na, di po ba? Kaya darating ang panahon na yung mga bagong naligtas, mga naging leader ng iglesia, tatrabahuhin po yun ni Satanas para bumagsak sa kasalanan, para hindi siya makapagpatotoo ng mabuting balita. Yun yung trabaho niya. Kung sinasabi nating tayo ay ligtas, subalit kung may mga bagay pa na hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, malaking katanungin ito para sa isip ng maraming tao. Kasi kung nagpapatotoo tayo na tayo ay ligtas, at kung mayroong loopholes or may nakikitang pagkakamali, bagamat hindi perfecto ang isang tao, maaaring magkaroon ng tinatawag na pagdududa sa kanilang kaisipan. To evangelize them. Tama ba? Hindi ba sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ is a new creation, the old is gone and the new is come. Tama ba? Kung ang isang tao ay naligtas na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, sabi niya, wala na yung lumang pagkatao dahil si Kristo na ang namumuhay sa kanya. But the problem, how to testify as a good living testimony after we got the salvation. Napakahirap po kasi na yung mga bagay na sinira mo na, pagkatapos muli mo pang ibabalik, sabi ng Diyos sa iyo, suwain. Sabi ng Diyos kay pastor, yung mga bagay na sinira ko na, tapos ay binabalik ko pa, ang description ng Bible, from the Word of God, suwain ako. Sabi ng Galatia chapter 2 verse 18, let us open our Bible. Galatia chapter 2 verse 18. Galatia 2:18, kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako'y, ano nakalagay? Once again, let us read together, 3, 2, 1. Kung he himself and you himself, dapat dito nakikita yung mabuting patutuo ng isang Kristiyano. Kung yung mga bagay na nasira na at ibabalik mo pa, malaking questionable po ito. Ang tunay na ligtas, hindi lamang sa loob dito ng church nagpapatotoo or sa mga cell group Bible study leader, Bible study group, Fathers group leader, nagpapatotoo, even the counseling to the pastor. Ang tunay na pagpapatotoo ay kahit nasaan po tayong lugar. Doon nakikita ang malaking pagbabago. Ang good testimony ay hindi lamang pagkaharap si pastor. Unang-una sa lahat, kahit nasaan tayong dako, hindi lang nakamasid ang banal na espiritu, di ba? Nasa iyong sarili. Hindi ba sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, we are the temple of the Holy Spirit. So hindi ibig sabihin yung mindset natin, nakatingin ba sa akin ng Diyos bawat pagkakamali ko? No, andiyan siya mismo. Binabantayan niya yung bawat kilos ng isang Kristiyano. Salamat sa kaligtasan dahil doon sa Galatia chapter 5 verse 17,
naglalaban yung dalawang laman, no? Yung dalawang, isang kapangyarihan ng Espiritu at isang kapangyarihan ng laman. Dahil yung banal na Espiritu ay nasa atin, kinokontra niya ngayon yung gawa ng laman. Once na nag-i-insist si Satanas na gawin mo ito, ang gagawin ng banal na Espiritu, kalabanin niyon. Kaya ang isang taong tunay na naligtas, lahat ng bagay na sinira na ay hindi niya na kailangan pang ibalik. Ang pagpapatotoo ay, muli po sasabihin ko, tila napakahirap gawin. Unang-una, sa panahon ng pandemya, napakahirap ng trabaho. And sometimes, yung ating mga hanap buhay, nakukompromiso, ang ating mga negosyo, nakukompromiso ang ating pananampalataya. And this is the one tactic of Satan na muli kang ibalik doon sa pamatok ng pagkaalipin. Sabi niya sa aklat ng Galatia ay, do not entangle again with the yoke of Satan. Ang isang Kristiyano ay, una sa lahat, dapat mayroong maayos na pag-uugali. Maayos na pananalita, maayos din ang pananamit, at hindi nakikibagay doon sa mga uso ngayon. Kapag ang isang Kristiyano ay tunay na naligtas, hindi na siya nakikigaya doon sa mga uso, no? Sapagkat, kung minsan trending yung pagpapakulay ng buhok, di po ba? Minsan pati yung kulay ng buhok ng Shih Tzu ay inilalagay na sa buhok ng tao. Tama ba? Minsan makakita mo tuloy yung may dalang asong Shih Tzu ay magkakulay sila ng buhok. At ginagawa naman ng maraming kabataan ay ginagaya ito. Ito ay isang hindi magandang pagpapatotoo ng isang Kristiyano. Ang ibang Kristiyano ngayon, naghihikaw sila, hindi sa life or mission. I mean to say about the so-called Christian. Meron silang mga hikaw, at ang kanilang mga pananamit ay hindi ka nais-nais. At the same time, those people, they are testify the Word of God, kahit ganoon yung kanilang itsura. Palagi ko hindi magandang testimony ang mga ganong bagay. Ang maayos na attitude ay magagamit po kasi sa isang mabuting patotoo bilang paglilingkod ng isang Kristiyano. Unang-una, yung pananalita ng isang Kristiyano ay kumakatawan sa mga panloob na kaisipan. Meron tayong inner heart. Yung atin pong pananalita ay kumakatawan ito. Ito yung reflection ng laman ng puso. Ang mabuting balita ay makakapag-akay yung magandang pananalita. Subalit, kung walang ingat ang binibigkas ng isang Kristiyano, sa palagay ko po, hindi ito makakatulong. Kaya kailangan talaga natin na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos patungkol sa banal na aklat. Doon sa ating main scripture, sabi ni Pablo, malaking sakripisyo talaga ang magpatotoo. Efeso chapter 5 verse 6. Efeso chapter 5 verse 6. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. So verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayo ng gaya ng mga anak ng liwanag. Yung 6, 7, and 8, ine-emphasize doon
Sa verse 6 ng Efeso chapter 5, huwag kayong padaya. May warning ang Diyos. Sa verse 7, do not entangle. Sabi doon, huwag kayong makibahagi sa kanila. Sa verse 8, dati tayong ganoon, pero ngayon ay nasa liwanag na tayo. At yung mga kumare natin, kaibigan natin, ay nandoon pa rin sa dating kalalagayan nila na noon ay ganoon din tayo. Am I correct? Kaya sinasabi ng Biblia, kung magpapatotoo ka, together ay nakikipamatok ka, doon sa sanlibutan, medyo questionable. Mahihirapang magbahagi ng salita ng Diyos kapag ganun po ang sitwasyon. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 4, balik tayo doon sa verse 4, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi nagpapasalamat. So may warning. Number 1, sabi niya, napaka-importante na bantayan natin kung papaano tayo nagsasalita. Paano nagsasalita ang bibig na ito na may mabuting patotoo. Be careful, sapagkat ang bawat taong naligtas ay hindi po parang bato na hindi na siya pwedeng magbiro. Subalit napakaraming malilinis na biro. Kung makukompromiso ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng masayang biro, but it is compromise about your faith, it's a big problem. Ano po yon? Hindi ba dati nung hindi ka paligtas at hindi paligtas si pastor, laging pag nagkikwento, merong PI. May point of view na kapag nagkwento tayo noon, masaya, malungkot at galit, merong karugtong na PI, di ba? Alam natin yung PI, no? Pag sinabi ng isang Kristiyano, ay biro lang. Tama po bang pakinggan? Pangalawa, ang social media ay nakakapagsalita lang sa video. Pero by sending message, ingat po sa mga pinapadalang biro sapagkat ang social media, magmula nang tayo naligtas, ang mga kaibigan nyo po sa Lifeword Mission, hindi lang brother and sister. Even the pastor, friend nyo po sa FB ng Lifeword Mission. Tama ba? Not only in the Philippines, within the entire of the whole world ng Lifeword Mission, nababasa po nila yung mga sending message. To be exact, yung ating mensahe, how to testify with a good testimony as a Christian. Paano nga ba? Para bang nililimitahan ng Biblia ang ating kalalagayan? Hindi po. Nilalawakan pa nga niya. Kung minsan kasi, may mababasa ka sa Facebook, sa Messenger, parang ang sarap i-forward. Na-experience nyo ba? Na kapag hindi mo to isinend sa 10 tao, isusumpa ka ng Diyos? Na-experience nyo? But nakalagay doon, type mo lang yung amen, send mo sa 10 tao, pagpapalain ka ng Diyos. Wrong po yun. Dapat, sinusuri nating mabuti kung sino ba yung nagpadala ng mensahe. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 18, pangalawang Pedro 2:18, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan at nang aakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Ito yung warning ng Biblia sa isang taong ligtas na. Ang aklat ng Pedro
Santiago, aklat ni Jude, Revelation, 1 John, 2 John, at James, ito po ay para lamang sa mga taong ligtas na. Kapag binasa ito ng hindi pa ligtas, hindi niya po ito maiintindihan. Kaya sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 18, sapagkat sila'y nagsasalita ng, ano yung nakasulat? Kayabangang walang kabuluhan. Ang tinutukoy ba dito yung mga hindi ligtas? Tingnan niyo po yung talata. At nangaakit sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa pamumuhay sa kamalian. Tayo po'y nakatakas na sa buhay na mali. Kaya kung mali pa rin yung testimony, it's a big problem. Naget niyo po ba yung punto? Talaga? Pwede bang bigyan mo ako ng isang ngiti kung talaga naget mo? Thank you very much. Napakahalaga na maunawaan natin. Ulitin ko hindi po intentional or personal na mensahe ito para sa puso mo. Even I, habang binabasa ko po mga talatang ito, binagsak talaga ako ng Panginoong Diyos sa napakarami kong kamalian. Kaya, ang mga talata dito ay paalala ng Diyos upang lumago tayo sa Kristiyanong pamumuhay. Kawikaan 29:20, sabi ng Kawikaan 29:20, nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. Tingnan niyo tong verse na ito. Pag nakakita tayo ng lunatic person or insane person, yung tinatawag na hangal, sasabihin natin, napakahangal talaga ng tao na yon. Pero ikaw mismo, kapag padalos-dalos ka sa salita, mas masahol ka pa sa kanya. Bakit? Yun yung nakalagay sa Bible. Di ba? Ulitin natin. Kawikaan 29:20, 3-1. Sabi ng Biblia, mas may pag-asa pa yon kaysa nagsasabing siya ay ligtas, pero padalos-dalos siya sa kanyang pananalita. Pag napagalitan ni Mami, pag nautusan, mainit ang ulo, anong lumalabas sa bibig? Pag sumobra naman ang galit ni tatay at ni nanay, ano naman ang lumalabas sa bibig? Ito ba'y padalos-dalos na pananalita bilang patotoo ng isang Kristiyano? Be careful. Sabi, may paalala ang Proverbs 29:20. Kapag tayo ay padalos-dalos ng pananalita, mas may pag-asa pa yung hangal na tao kaysa taong nagsasabing siya ay ligtas. Are you with me? Colossians chapter 3 verse 8. Colossians chapter 3 verse 8. Ganito ang nakasulat sa Colossians chapter 3 verse 8. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Bakit sinabi dito ni Apostol Pablo na kailangang itakwil natin ang mga bagay na ito? Tatanungin ko po kayo sa umagang ito. Kaninang umaga, pagkagising mo habang nagpe-prepare ka to worship Him or to worship God, hindi ka ba nagalit? Ang hirap, di ba? Pero kapag ang galit ay namuo, sabi ng Efeso 4:26, 27, 28, huwag mong palulubugan ng araw ang iyong galit sapagkat gagamitin iyon ng dyablo.
progressive, little by little. It's a very difficult to testimony about the living testimony as a Christian. Ngunit, kapag ka ang iyong pagtitiwala sa banal na Espiritu, na sinasabi mong, hindi niya ako pababayaan, hindi ka po magkakaroon ng mga ganong bagay na padalos-dalos, nagbibitaw ng hindi magandang salita, dahil bibitawan mo pa lamang yung maling salita na yon, kukontrolin na yon ng banal na Espiritu. Sasabihin niya, huwag mong bigkasin. Naget niyo ba? May paalala si Santiago na ito daw, bibig na ito, bago ito makapagsalita, ang pinanggagalingan nito ay puso, ipupukol niya sa isip, pero yung mechanical, yung dila. Kapag urong ang dila, walang dila, may bibig man siya, hirap siyang magsalita. Tama ba? Bakit sinabi ni Santiago, yang bibig na nasa iyo at nasa akin, nagpupuri yan sa Diyos, pero at the same time, lumalait yan sa ginawa ng Diyos na kalarawan niya, ang tao. Tingnan natin kung may katotohanan. Santiago chapter 3, verse 6. Santiago chapter 3, verse 6. Dito, paalala ay yung paggamit ng dila. Babasahin ko po ito sa inyo. Santiago 3:6. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan na kasamaan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Sapagat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at nilalang sa dagat, ay napapaamo ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Verse 10, pakibasa nga na sabay-sabay. 3 to 1. Ang tunay na ligtas na Kristiyano, na pag tinawag na born again, ay hindi yung hallelujah, hallelujah. Diba? Umiiyak, tumatawa, lumulundag, nagpapatotoo na siya'y ligtas. Pagdating ng Sunday, pupunta sa harapan, ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Pero pag uwi niya ng bahay, yung nagpupuri niyang labi at dila, nilalait niya yung kapitbahay niya na hindi niya mapatawad. Sabi ni Santiago, hindi ka makapagpapatotoo kapag hindi mo naingatan ng mga bagay na ito. Ito'y paalala. Maaaring ang iba sa inyo, mahirap ang trabaho. Kuminsan, pag nautusan ka ni Bisor, mainit ang ulo ni Bisor, sasabayan mo rin ang init ng ulo. Minsan, pag napagalitan ni nanay, sasabayan mo rin yung galit ni nanay. Sabi ng Biblia, hindi dapat maging ganito. Mahirap po ba o napakadali na magpakabanal? Ayon sa Biblia, kailangan nating bantayan ang ating mga dila sapagkat kailangan natin linisin yung ating puso upang hindi ito makasira sa Kristiyanong pamumuhay. Tignan natin. Sumangguni tayo sa banal na aklat sa Efeso 4:29.
Tulungan niyo nga po akong bumasa ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Napakagandang talata bilang magpatotoo, no? Anumang masamang salita, hindi dapat lumabas sa bibig. Bakit? Sabi diyan, yung mga bagay na malumanay, makadiyos, makatao, nakapagbibigay po ito ng biyaya sa mga nakikinig. But kung minsan, siguro 10 beses mo na siyang dinalaw, at 10 beses nagkaroon ng Bible seminar sa Lapidary Church, talagang hindi mo siya tinitigilan. Pero never siyang umatin. Ano ang laman ng puso? Mapunta ka sana sa impyerno. Ganun ba? Hindi man natin sinasabi ang salitang iyon, pero ini-insist ni Satanas yun. Na, wag mo na puntahan, tigas ulo niyan. Tapos sasabihin ni Satanas, "Kaya mo mapunta sa impyerno." Pero tumatakbo na yun sa isip mo. Si Satanas kasi, ayaw niya na malinis ito. Ang gagawin niya, gagawa siya ng ibang kapamaraan na para bang malinis na biro, malinis na pagsisinungaling, ilalagay niya dun sa puso. Naniniwala ba kayo sa white lies? Ang white lies o malinis na kasinungalingan ay kasinungalingan pa rin. At iyon yung nilalagay ni Satanas. Dahan-dahan yan, dahan-dahan, dahan-dahan. In the long run, may kuta na pala siya dito. Kaya pagsabog nun, nawawala na yung mabuting patuto. Sinabi ng Mateo 15:18, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. So, sangkap lamang ito, pero dito, yung inner heart, ito talaga yung nagpupukol. No? Pupukol niya sa isip, tapos ipupukol naman ng isip, magmamanifest sa bibig. Kailangan daw po nating ingatan yung ating karakter. Alam niyo ba, nung panahon ni Jesus Christ, ginamit niya si si John the Baptist upang ipangaral ang salita ng Diyos. At kung, for example, tayo yung nasa senaryo, no? Nasa senaryo na gusto natin magpabautismo kay John the Baptist para makaligtas tayo sa kasalanan. Nung time na yon, may mga Hudyo talagang lumalapit kay John the Baptist habang siya ay nagbabautismo. Di ba particular doon sa Ilog Jordan? At the same time, doon niya binautismohan ng Panginoong Kristo. Yung mga lumalapit na mga Hudyo, sabi ni John the Baptist, mga ulupong, akala niyo ba makakaligtas kayo pag nabautismohan kayo sa tubig? Ganoon yung expression niya. Dapat ba nating gayahin ito sa mga tao? Sabihin natin, "Hoy mga ulupong, hindi kayo maliligtas dahil ayaw nyo." Yung salita na yon ay hindi pwedeng gayahin na i-justified na iyon ay tama. Bagamat doon sa statement ni John the Baptist, yun ay inalalayan ng banal na espiritu. Tingnan natin. Mateo 12:34. Kung minsan kasi yung isang Kristiyano, sabi niya, hindi naman nakalagay nga sa Biblia, pwede magsalita ng masama eh. Pero tingnan natin, baka ito po ay magamit ng isang taong ligtas na mali ang interpretasyon. Kaya tinatalakay natin dito, paano tayo nagpapatotoo ng ayon lamang sa banal na aklat? Na hindi natin malagpasan kung ano yung sinasabi ng banal na aklat. Sabi ng Mateo 12:34,
kayong lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsasalita ng mabuting bagay, gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasagana ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binibigkas ng walang ingat. Kaya di ba sa Proverbs kanina, mabuti pa yung hangal, may pag-asa. Pero yung taong ligtas na padalos-dalos, accountable sa harapan ng Diyos. Sabi diyan, pananagutan. Even we are the saved person, and after we got the salvation, we need to careful about using our tongues. Napakahalaga. Na po? Kailangan nating mag-ingat. Sa mga bagay na pag-aaral patungkol sa Biblia, pananalangin, pakikipag-fellowship, nagde-develop po ito ng Christian behavior. Kapag laging ginagawa ito ng Kristiyano, particular Wednesday and Sunday, at kung merong mga cell group, we need to join. Mag-join po tayo kung saan naka-assign. Kung may fathers group na naka-schedule, join mga tatay. Pag mga kabataan, huwag nating sabihin, may assignment po ako, Brother Paul. May assignment po ako, Pastor. Naka-online po, baka maging 75 ang grade ko pag hindi ako nag-join. Pero doon sa sitwasyon na yon, parang nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. Tama ba? Kapag inagaw na ng Diyos yung hininga mo, may magagawa ka pa ba? Ang mga tao kasi ngayon, sabi nila, magiging doktor ako, abogado, nurse, engineer, architect, whatever. Yan ang pangarap ng tao. Ngunit, pagka-graduate mo, tatanggapin mo pa lamang yung diploma, nadulas ka sa hagdan, tumama yung ulo mo, namatay ka. May pakinabang pa? Wala, useless. Ang nais nating ipunto rito, ano yung panahon na ibinigay ng Diyos bilang isang Kristiyano? Mahalaga yung pangarap, mahalaga yung pag-aaral. But, what is our priority? Our dreams? Or heavenly needs? Sabi dito sa Kawikaan 119, or I'm sorry, Awit 119, 119, verse 130, Awit 119, verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Ang gusto ng Diyos, magbasa ka na magbasa ng Biblia, at sabi niya, akong bahalang magparunong sa iyo. Pangako niya yan sa Santiago 1:5. Sabi niya doon, kung wala kang karunungan, humingi ka sa akin, ako'y hindi madamot, bibigyan kita ng karunungan. Kapag dumating, nakaharap mo ang abogado, mayroong kaso na nangyaring physical na kaso, even the judge, kaya mo siyang pakiharapan because of the Holy Spirit will guide us in all situation. Sabi dito ng Biblia, ang paghahayag ng kanyang salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Hindi po ito parunungan sa sanlibutan. Kahit 2 kurso ang kinuha ng isang tao, pag wala siyang takot sa Diyos, useless yung kanyang karunungan. Tama ba?
Kaya mismo tayo, kung tayo ba ay panggagalingan ng mga maling salita, magpapahayag tayo ng kakaibang ugali, alam nyo nangyayari sa banal na Espiritu na nasa atin, nalulungkot po siya. At ang description ng Bible, every time na gumawa ka ng mga bagay na padalos-dalos sa iyong pananalita, napipighati natin ang banal na Espiritu. Sabi ng Efeso 4:30, huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu na nasa iyo. Ganito ang responsibilidad na ipinapagawa ng Diyos sa atin. 1 Corinthians 12:7. 1 Corinthians 12:7. Ganito po yung nakasulat. 1 Corinthians 12:7, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sino po ba ang gagamitin ng Diyos? Yung nagsasabing siya ay Kristiyano or ibang denominasyon, or yung dalawa kasi ang born-again Christian sa mundo. Lagi yung tatandaan. Yung isa nagkiklaim siya na born again, yung isa nagkiklaim din, pero may dalawang description. Isang pretender born again at isang genuine born again Christian. Nandito tayo sa genuine, no? Dahil yung doktrina ng kaligtasan ay maliwanag na inihatag na ganoon ka niligtas ng Diyos, hindi dahil sa tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Naunawaan talaga ng bawat isang Kristiyano. Yun yung genuine na Kristiyano. Subalit kung ang isang Kristiyano, pag tinanong mo siya, paano ka naligtas? At sinabi niya, nang tinanggap ko ang Panginoon, questionable na po ang kanyang buhay. Sapagkat nandoon sila sa mababaw na sitwasyon. Mapalad po tayo, inihatag ng maayos ang tunay na kaligtasan with the Word of God. Sa paglilingkod bilang nagpapatotoo, inaasahan ng Diyos na makapagpahayag tayo ng mabuting balita. Ang tunay na layunin ay hindi para sabihin ng mga tao, ang galing naman ng father leader na yon, ang galing naman ng mother leader na yon. Hindi para itaas ang ating sarili, kundi upang mapalaya ang maraming kaluluwa sa pagkaalipin kay Satanas. Ito yung realidad kung bakit tayo narito. Hindi kaya ni Pastor mag-isa to evangelize those people na nakahanda na doon sa eternal damnation. Kung wala po yung cooperation o cooperation ng member ng church, it is nothing. Roma 8:19. Roma 8:19. Sapagkat ang masidhing inaasahan ng sangnilika ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po yung expectation ng Lord sa mga taong mga naligtas. After we got the salvation, tapos na. Pagkatapos na maligtas ng isang Kristiyano, okay na? Oo, ligtas na ako. No problem. Pero bakit may sinasabi dito na inaasahan ng Diyos yung kanyang mga anak? Sabi sa Roma 8:19, ulitin ko, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilika ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Hindi po si Jesus Christ ang tinutukoy. Ang tinutukoy ay ang mga taong naligtas upang ihayag ang salita ng Diyos. Pero kung walang gagawin ng isang Kristiyano, yung tatay, yung nanay, pagka binilinan ka ng ganito ang bibilin mo sa palengke man yan o sa mall, ano yung inaasahan nung nagpabili? Yung pinabili niya, di ba?
Pag nagbili naman ng Diyos, anong inaasahan ng banal na Espiritu? Ang inaasahan ng banal na Espiritu na nakasulat sa Roma 8:19, paghahayag ng mga anak ng Diyos ng salita ng Diyos. Verse 20 hanggang 21, pakibasa po ninyo. 3, 2, 1. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumabog sa kanya sa pagkatasa. Nang sa piling ka naman ay papalaya mula sa pagkaligid, sa kalooban tungo sa kalayaan ng magdadalian ng mga anak ng Diyos. Kapag mayroong isang taong naligtas sa pamamagitan mo, hindi ikaw yung nagligtas, pero nag-effort ka. Nagbigay ka talaga ng panahon. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam. Una, maaalala mo, dati akong ganito. Pero andirito na rin siya ngayon. Ang sarap po talaga sa pakiramdam. Kapag mayroong isang kaluluwa na kagaya mo na patungo noon sa impyerno at kasama mo na, at ikaw yung naging reason kung bakit kasama mo siya ngayon dito, eto yung inaasahan ng Diyos. Sabi niya, itong anak ko na ito, talagang naghayag bilang isang anak ng Diyos. Nagpapasalamat po tayo dahil sa kabila ng pandemya, ang dami niyo po ngayong linggo. Napakahirap po talaga dumalo ng maraming tao ngayon. Kaya dinideliver natin yung mensahe after ng sermon sa lahat ng mga iglesia ng Life Word Mission. Sa verse 21 ng Roma chapter 8, ang ganda, sabi doon, mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sa verse 19, tinutukoy yung mga anak ng Diyos. Sa verse 21, yung mga anak ng Diyos. Pwede ba natin banggitin ngayon? 3, 2, 1. Ako'y anak ng Diyos. 3, 2, 1. Ako'y anak ng Diyos. Very good. Ang pagpipigil sa salita ay isang magandang pamumuhay. Kapag mali ang lumalabas sa ating mga labi, sabi ng Kawikaan 10:19, sa dami ng mga salita ay hindi mawawala ng pagsalansang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Once na, di ba, yung mga pipi, pagka gusto kanyang kausapin na huwag ka magsalita, di ba may senyas na pa ganon? Parang zipper, no? Zipper. Sabi po dito, sa dami ng mga salita ay hindi mawawala ng pagsalangsang. Ngunit, siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Yung pinipigil po dito ay yung mga negatibong bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Hindi yung positibo, no? Kasi ang negatibong bagay, minsan talaga, masarap pakinggan, ano? Pagka dinalaw ka ni Aling Chismising, ano pong balita? Una, ay ganito po ang tumama, 7:24. Yung isang Kristiyano, baka tumama ako. Tayaan mo nga yan. Be careful. No? Sabi dito, kailangan po natin kontrolin ang ating pananalita tulad ng mga kwentong walang katuturan. Yung mga pagmamataas, yung palaging siya ang bida. Na-experience mo ba, brother and sister? May kumari ka bang ganon? May kumpare ka bang ganon? Nakapagkakwentuhan mo siya, nakaisandaan na siya, hindi ka pa nakakaisa. Tama ba? Huwag daw natin tularan yung mga ganong tao. Alam niyo po ba, bahagi ng mundong ito yung tradisyon na hindi makakatulong. Bukod sa pagsasalita, yung tradisyon ay nakaka-compromise din ng pananampalataya. Yung tradisyon ng tao. Hindi ba kararaan lamang ng tinatawag na undas? Yung undas po ba ay talagang nakalagay sa Biblia? Wala. Sa ibang bansa nga, sa England, pag patay daw, patay na talaga. Wala nang celebration. Sa Pilipinas lang po meron nun. Bakit po nagkaroon ng undas sa Pilipinas? May idea kayo? May 3 tao na nag-uusap para magkaroon ng undas. Sino po yon? Yung magkakandila, yung magbubulaklak, at magpuprutas. Nag-usap silang 3. Bakit? Ito ang umiiral.
Pagdating ng ganong tradisyon, di ba? Sasabihin nila, pag di ka bumili niyan, dadalawin ka ng kaluluwa. Paniniwala sa tradisyon na hindi naman makatotohanan. But sad to say, those people, they are embrace the negative tradition. Tama ba? Nagpunta ka ba nung uno? Sayang lang ang pera. No? Ito ay paalala na pagkatapos nating maligtas ay hindi na tayo nakakompromiso sa mga tradisyon at mga maling pananalita. Sapagkat ang maling pananalita ay nagbubunga ng mga maling attitude ng isang Kristiyano. Dagdagan ko lang, Kawikaan 18:6. Kawikaan 18:6 or Proverbs 18 verse 6 hanggang 7, ang mga labi ng hangal ay nagdadala ng alitan, at ang kanyang bibig ay nag-aanyaya ng hampasan. Ang bibig ng hangal ang kapahamakan niya, at ang kanyang mga labi ay bitag ng kanyang kaluluwa. Look at this. Sabi dito, ang mga labi ng hangal ay nagdadala ng alitan, at ang kanyang bibig ay nag-aanyaya ng hampasan. To be exact, minsan nakakakita tayo ng senaryo. Kapitbahay lang natin talaga. Minsan nandoon talaga sa kalsada. No? Nag-uumpukan sila na meron silang kaharap na liquid na iba ang espiritu. Unang pag-uusapan, boxing. Pupunta sa basketball, pupunta sa politiko. Pag malakas na ang tama, Biblia na ang pinag-uusapan. Correct ba? Nakakakita kayo ng ganyang tao? Sabi ng Bible, yung mga labi ng hangal ay nagdadala ng alitan. Ang tunay na matalino ay nagbibigay ng pakinabang yung mga lumalabas sa kanyang mga bibig. Ecclesiastes chapter 10 verse 12. Ecclesiastes chapter 10 verse 12 sa Lumang Tipan. Babasahin ko ito. Ang mga salita ng bibig ng matalino ay magbibigay sa kanya ng pakinabang. Ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Pagiging malumanay, mahinahon, bakit paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na maging ganito ang isang attitude ng isang Christian? Sinasabi rin ng Kawikaan na yung padalos-dalos na salita ay parang ulos ng espada. Ngunit yung dila ng marunong, yung tinatawag na pantas, ay kagalingan ng dala. Sabi ng Kawikaan 12:18, mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ng dala. Ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay panandalian lamang. Ano yung sinabi sa verse 19? Pakibasa nga natin yung verse 19. 3, 2, 1. Ang labi ng katotohanan kailanman, ngunit sino po yung hindi nakapagsinungaling kanina? Wala, di ba? Kapag ang term na kasinungalingan ay falling into sin, acceptable ng Bible. Pero kapag yung kasinungalingan ay living into sin, it's a big problem. Di po ba? Naniniwala po ba kayo na yung future sin natin, yung falling into sin, ang manifestation noon ay
pagkagalit. Once na ang tao ay dumating sa pagkagalit, babagsak siya sa kasalanan. Pero pag bumagsak siya sa kasalanan, ano ang mangyayari? Kanina, hindi ka nakapagsinungaling? Anong sitwasyon yun? Falling ba yun or living? Hindi ba sabi ng 1 John chapter 5 verse 17, lahat ng kalikuan, lahat ng kasinungalingan ay kalikuan, ngunit may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang hindi tungo sa kamatayan. So saan nakakategorize yun? Living into sin or falling into sin? Falling into sin. So pagka ganun yung bagay, tama yung expectation mo sa Biblia. Pero kapag inulit mo, the same scenario, questionable ang buhay ng isang Kristiyano. May hirapan siyang magpatotoo. Kaya ang sabi ng Biblia, ang salitang padalos-dalos ay parang ulos na espada, ngunit ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman. Tignan din natin sa unang Juan 5:3. First John. Unang Juan chapter 5. Verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi dapat pabigat. The Word of God, mabigat ba siya? Mabigat ba siya sa pamumuhay ng isang Kristiyano? Mahirap ba siyang dalhin? Nakakapigil ba ito ng pangarap? According dito, yung kanyang mga utos ay hindi pabigat. Once na sinabi ng leader ng iglesia at pinaalalahanan ng mga tatay leader, nanay leader, at pinaalalahanan din ng youth leader ang buong kapulungan ng iglesia na sinasabi, pabigat ba ang mag-memory verse? Pagka sinabing memory verse, memory verse. Pag reading verse, reading verse. Kaya sabi dito, ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. But sometimes sinasabi natin, Lord, wag po sanang matapat doon sa minsan 4 na verse. Ang hirap kabisaduhin. Ang bigat. Mabigat ba? Madali lang po yung technique ng pagmememorya. Kahit na po senior citizen ka na. Ang technique po dyan, halimbawa po, yung unang talata, halimbawa 1 John chapter 5 verse 3, bigyan ko po kayo ng magandang idea. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, hanggang dun ka lang muna. Banggitin mo yan ang banggitin ng 10 beses. Minsan, pag gusto mo lagyan ng tono, mas maganda. Pag kinakanta mo, mas mabilis mamemorya. Hanggang doon ka lang. Tapos yung kasunod na verse, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Hanggang doon ka lang. Kasi may para meron kang palatandaan. Pag po nakabisado natin yung memory verse na maliit na booklet, kahit wala kang dalang laptop, kahit hindi mo dala ang Bible mo, pag nag-share ka ng Bible seminar, siguradong hindi lulusot yung gustong maligtas ng Diyos. Kasi para kang walking Bible. Sa verse 4 ng 1 John chapter 5, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Without faith, it is nothing. Faith without application, it is nothing also. Dapat sama-sama siya. Kung may pananampalataya, dapat may action. Kung walang action, pero may pananampalataya, it is dead. Sabi niya, patay na pananampalataya ito.
Kaya ang salita na makatotohanan ay hindi po talaga paramihan. Hindi yung mabulalas na parang niyang binobola yung tao, marami siyang alam na wika, upang akitin ang tao sa kanyang karunungan. Kung minsan ay nagbabanggit pa siya ng mga theological aspect with the Bible para lamang maakit niya yung tao. Napakaraming lumalabas po kasi ngayon na nagsasabi silang born again, nauso yung EGR. Familiar ba kayo sa EGR? G12. I think naririnig nyo yan, di ba? Yung fasting and prayer, napakarami niyan. Anointing with tongue, yung mga nagsasalitang hindi maintindihan, di ba? Yung mga Kristiyano naglulundagan, tapos tuturuan ng pastor ng napakaraming salita. Ang natutunan tuloy ay mga walang kabuluhan. Napakarami nga. Maraming mga Bible scholar, pero ang dami-daming salita, pero hindi nakarating doon sa katotohanan. Sabi ng Panginoon, yung talinhaga na hindi maintindihan ng sanlibutan, kuhang-kuha ng mga taong naligtas. Kaya palagi siya nagsasalita ng talinhaga. Bakit? Yung espiritu niya kasi, ibinigay niya na doon sa mga taong naligtas. Sa panahon kasi natin ngayon, yung gaya-gaya system, napakaraming church. Pag lumalabas ka, ang daming mga pangalan. Correct ba? They are claimed as born-again Christian. Napakaraming salita. Pero alam niyo ba, sabi ni Pablo, mas nanaisin ko pa yung 5 salita lang kaysa sa napakaraming 10,000 salita. 1 Corinthians 14:19. 1 Corinthians 14:19. Una Korinto 14, talatang 15. I'm sorry, 11. Ganito po yung nakasulat. 1 Corinthians 14:19. Ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa may 10,000 mga salita sa ibang wika. So anong ibig sabihin dito ng Biblia? Hindi natin kailangan magbasa ng Bible. Samantalang pag nabasa mo ang Bible from Old Testament to New Testament, mahigit pa talaga sa 10,000 salita. Pero bakit sinabi dito? Hindi kailangan yung 5 salita lang. Anong ibig tukuyin ni Pablo sa mabuting patotoo? Kuminsan napaisip din ako sa talatang ito. And then, nagkataon nga lang ba na marahil ibinigay sa Lifeword Mission, hindi yung Lifeword Mission ang tinataas natin, kung hindi yung grupo ng mga iglesia ay binigyan ng 5 salita, no? Ano po yun sa palagay niya? Simpleng-simple lang. Hindi na kailangan ng 10,000 salita. Una, creation, Israel, last day, sin, gospel. Pag tinitingnan niyo po yung daliri niyo, kahit nasa labas kayo, kabisado mo yung memory verse, may gusto kang sharean, creation, Israel, last day, sin, gospel. Nagkataon lamang ba ito? O related ito sa Biblia? Kailangan pa ba natin turuan ng mga theological aspect para anointing of tongues, EGR, para maligtas ang isang tao? Very basic po. Simpleng-simple lang ang salita ng Diyos sa pagpatotoo ng kanyang salita. Napakahalaga, no? Kaya, pag tinitingnan mo yan, sabi niya, magpatotoo ka na, anak. Kasi alam mo naman kung ano yung nangyari sa creation. Kung sino ang Diyos doon. Di ba? Alam mo yung lesson from Israel. Positive, negative lang naman yun. Pagka hindi sumunod, sumpa, di ba? Pag sumunod, blessing. So, alam mo na.
Sa signs of the last day, pandemic, napapanahon, mga bagyo. Kasalanan, alam na alam mo dahil niligtas ka ng Diyos sa kasalanan. Yung kaligtasan lalo, yung gospel. Yung susi ng kaligtasan, yung dugo ni Jesus Christ, alam na alam mo yon. Kaya papaanong hindi maliligtas ang isang tao kung equip ang isang Kristiyano na magpatotoo ng ganitong bagay? Tama ba? Dapat lang ay walang pagkunwari, kasinungalingan sa pagtuturo, tamang interpretasyon na lumalabas sa bibig. Sabi ng Biblia, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Yan ang bilin ng Efeso 4:29. Sabi doon, kapag lumalabas sa bibig ng isang tao ay maayos yung mga nakikinig. May encourage sila, hindi dahil mahusay kang magpaliwanag, dahil nakikita nila yung mabuti mong patotoo na ikaw mismo ay nagbago. Kahit nakatalikod ka, sasabihin niya, si sister yun ah. Kahit bagong gupit ka, si sister yun ah. Si brother yun yan. Alam mo, yung sister and brother na yun, dati kabarkada ko yun sa kamalian, pero ngayon nagbago na siya. Di ka man nagsasalita, pero nasa buhay mo yung mabuting patotoo. Di ba? Hindi ba sabi ng Biblia, hindi ko kailangan ng mga handog. Ang kailangan ko, yung mabuti mong patotoo. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25, kaya't pagkatapos itakwi lang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Hindi pa pwedeng ikaw lang. Hindi pa pwedeng si pastor lang. Bahagi ng isa't isa, ibig sabihin, meron pong fellowship. Second Timothy chapter 4 verse 5. 2 Timothy chapter 4 verse 5. At bilang handog natin sa Diyos, ano ang dapat na ating gampanan bilang mga tinatawag na ebanghelista? Ano? Ang ebanghelista ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi parang pastor siya, leader siya. Ito ay isang ordinaryong tao na tinawag niyang ebanghelista. Na ang ibig sabihin dito ay nagpapahayag ng salita ng Diyos kahit nasaan lugar. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Basahin nga natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit laging sinasabi ito ng mga ngaral, kahit sinong tumatayong mga ngaral, laging ipinapaalala na meron tayong ministeryo ng pagpapatotoo. Napakahalagang bagay po na ito na dapat natin gawin. Hindi ba sabi ng Biblia, kayo ang asin ng sanlibutan, di ba? Pag sinabi yung asin, ang category ng asin ay mag-preserve. Di po ba? Ang mga nabubulok na bagay katulad ng daing, tapa, kimchi, ay nape-preserve ng asin kahit walang refrigerator. Tumatagal. Sinabi sa talinhaga ng Panginoon, kayo'y mga asin ng sanlibutan. Subalit may paalala ang Panginoon na kung kayo'y magpapatotoo na asin ng sanlibutan, huwag sana kayo mawala ng alat kasi tatapakan lang kayo ng tao. Mateo 5:13. Balikan lang natin. Madalas nyo na po itong mabasa. Mateo 5:13 para sa kabuuang mensahe na nagpapatotoo bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Mateo 5:13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ang isang Kristiyano,
Kapag siya ay nagpapatotoo araw-araw, linggo-linggo, at may negatibong bagay para sa kanya, parang walang saysay yung pagiging asin niya ng sanlibutan. At the same time, sabi niya, tinapakan. Hindi na pinapansin, wala nang alat, hindi na kayang makapag-preserve ng mga nabubulok na bagay. Ang mga tao dito sa sanlibutan ay patungo ito sa kabulukan ng impyerno. Pero kung malalagyan ito ng espiritual na asin, sa pamamagitan ng pagpatotoo mo po, malulugod ang Diyos. Sapagkat sa pamamagitan mo ay maaaring may isang kaluluwa na maligtas patungo sa impyerno. Kaya sabi ng Colosas 4:5, lumakad kayo na may karunungan sa harapan ng mga nasa labas. Tayo mamaya lalabas dito sa iglesia. Correct? Uuwi tayo ng bahay. Lalakad tayo. Ngunit paano tayo lumalakad sa kagustuhan ng Diyos na may mabuting patotoo? Sabi ng Colosas 4:5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ng pagkakataon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na, ano nakasulat dyan? Na may timplang, sugar? Asin. Yung mga labi daw po natin, laging may timplang asin, hindi dahil literal na asin. Huwag naman gawin na, Pastor, bago po ako lumabas talagang dinamihan ko yung iodized salt para maibuga sa tao. Hindi ganun, Ang sabi dito ay, kanina sabi ng Mateo, kung tatapakan ito, walang kabuluhan because hindi maganda yung testimony, hindi maganda yung patotoo. Kaya sabi, malalaman o inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa dahil mayroong timplang asin yung pananalita ng isang Kristiyano. Masaya po ba kayo? Huling talata para lalong sumaya. 1 Corinthians chapter 10 verse 33. 1 Corinthians chapter 10 verse 33. Una Korinto, Gis 33. Nandiyan na po bang lahat? Sa aklat ng Korinto? Particular sa Kabanata 10:33? Sabay-sabay natin itong basahin 3-1. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapanan, kung hindi ang sa marami. Ang tunay na patotoo, hinahanap natin yung kapakanan ng iba, hindi yung kapakanan mo. Amen? Maraming salamat sa pagtitiyaga. Hanggang dito na lamang tayo. Naway maibahagi natin ang mabuting balita sa mga taong nasa labas. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po bilang paalala sa mga kabanata at talata na aming nabasa. Hindi ito'y parang maging marunong kami sa sanlibutan na itinataas ang aming sarili, kung hindi gampanan ng iyong kalooban sa pamamagitan lamang ng gabay ng banal na Espiritu na ipinapahayag ang mabuting balita ayon lamang sa iyong kalooban. Kung papaano mo kami niligtas sa apoy ng impyerno, hayaan mo pong gampanan namin ang mga bagay na nais mo pong ipagawa sa bawat isa na naririto, particular sa Lapidario Church. Salamat po sa iyong biyaya. Maibahagi namin ito pag-uwi namin sa bahay, kay ate, kay kuya, kay tatay, kay nanay, sa lahat ng amin pong mga kapitbahay, upang sa muli mong pagbabalik ay maraming kaluluwa ang maligtas sa kapahamakan. So we thank you, Lord, for this morning. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin, Panginoong Diyos. Pagka po may time na gustong magpa-counseling, nandun lang po sa room ni Pastor GB.